Bigan hinarangan daw ang Iran ang Strait of Hormuz para makapablokit kailangan ng mga barkong pandigma hindi ba pero walang natira sa Navy ng Iran ngayon. Sa loop lang ng 3 linggo mahigit 130 barkong pandigma ng Iran ang pinalubok ng militar ng US. Isang salita lang ang ginamit ng Pentagon para ilarawan ito tapos na naglaho na. Noong 1988, inatake ng US ang Navy ng Iran. Nang panahong iyon, 6 na barko ang pinalubok nila sa loop ng isang araw. Iyon ang pinakamalaking naitala sa kasaysayan. Pero ngayon mahigit 130 barko walang panama. Ang Navy ng Iran ay hindi na umiral. Ganun din sa mga missiles. Kumpara sa unang araw ng digmaan, ang paglunsad ng missile ay bumaba ng 90% at ang drone launches ay bumagsak ng 83%. Mahigit 70 target ng militar ng Iran ang inatake ng US. Walang barkong pandigma, walang barkong magtatanim ng mina at helos ubos na ang mga missiles. Pero nakapagtataka, walang barkong dumadaan. Ang danang tubig na ito kung saan dumadaan ang 20% ng langis sa buong mundo ay walang laman. Kung hindi Iran ang humaharang, sino ba talaga ang pumipigil sa dagat na ito ngayon? Sasagutin natin iyan. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang nangyari sa Strait of Hormuz ngayon mismo. Sa base militar ng US sa United Arab Emirates, nag-operate ang Apache attack helicopters ng walang patid 24 oras. Kapag napalipat ng drone ang Iran, hinuhuli at pinapabagsa ito ng Apache sa himpapawid ng Kipot. Ang sistema ay parang isang factory line. Kapag nahagip ng radar ang drone ng Iran, agad naangat ang Apache mula sa deck. Lilipat pababagsakin ang target, babalik para magkarga ng rockets at missiles at lilipat ulit. Kapag bumalik ang isa, may alis namang iba, walang tigil sa loob ng 24 oras. Hindi biro ang mga armas ng isang Apache. 76 rockets, high explosives para mabasag ang drones at Hellfire missiles. Kapag naubos nila ito, babalik sila magre-reload at alis ulit. Kung kulangin ang mga helicopter kinakala sa mga Apache at dinadala mula sa mainland ng US sakay ng mga transport planes. Pagdating, bubuin agad sa site, lalagyan ng armas at isasaba agad sa front lines. 3 linggo na at hindi pa tumitigil ang cycle na ito. Sa madaling salita, kapag napalipat ng isang drone ang Iran, parang pabrika itong pinapabaksa ng US. Hindi kailanman masisira ng Iran ang infinite loop na ito. Ngayon balik tayo sa unang tanong, naubos na ang Navy ng Iran. Kontrolado na ng US ang himpapawid. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng hinarangan daw ng Iran ang Kipot para diretsuhin? Hindi ito hinarangan ng Iran? Natatakot lang ang barko na dumaan? Magbibigay ako ng halimbawa, may isang magnanakaw na may hawak na kutsilyo sa eskinita. Dumating ang pulis at tuluyang napabaksa ang mananakaw. Kinuha ang kutsilyo at tinali ang kamay at paa niya. Pero sa proseso naging war zone ang buong eskinita. Nagliliparan ang mga bala at may mga pagsabog kay hindi dumadaan ang mga tao doon. Hindi ang mananakaw ang humaharang. Ang eskinita mismo ang naging mapanganib. Ganito ang sitwasyon ngayon sa Strait of Hormuz. Pero may isa pang mas kritikal na dahilan kung bakit hindi dumadaan ang mga barko insurance. Mga kaibigan, kailangan ng insurance para makapaglayag ang mga oil tankers. Kapag walang insurance, hindi rin sila tatanggapin sa nakapagkasiklap ng digmaan agad na kinansla ng mga malalaking kumpanya ng insurance sa London ang lahat ng coverage para sa rehiyon ng Hormuz. Pwede ka pa rin kumuha ng insurance pero nakakalula ang presyo. Dati ang insurance premium para dumaan ang isang oil tanker ng isang beses ay nasa 300 million won. Ngayon pumalo ito mula 6 bilyon hanggang 20 bilyon won para lang sa isang pagdaan. Isipin niyo kung kayo ang may-ari ng barko, 20 bilyon won ang insurance tapos tumatanggi pa ang tripulante na sumampa sa barko. Pabukas mo ngang balita live mo makikita ang mga lumilipat na missiles at pinapabaksa na drones kaya sino ang papasok sa dagat na yun mas nakakatakot kung titignan ang mga aktwal na nangyari. Noong Marso 11 palang 6 na barko na ang inatake sa Strait of Hormuz at Gulf region sa loob ng isang araw ayon sa ulat ng Reuters. Sa karagatan ng Iran, inatake ng mga bangka ng Iran ang 2 oil tankers at nasuno ang ito kaya tuluyang sinuspinde ng Iran ang operasyon ng kanilang oil terminals. Noong Marso 17, isa na namang oil tanker ang inatake. Mula na magsimula ang digmaan, mahigit 21 commercial vessels na ang inatake, kaya hindi napupunta ang mga tripulante. Kahit patasan na ang 4 na beses ang charter rate sa loob ng 1 linggo, walang epekto.
Wala kasing presyo ang buhay. Kaya para buuin ito may talong layer ng hindi nakikitang pada na humaharang sa Hormuz. Una naging war zone ang kipot habang inaatake ng US ang Iran. Panggalawa kinansela ng mga insurance companies ang coverage o kaya tinaasan ang presyo ng sobra. Pangatlo, takot mamatay ang tripulante kaya ayaw nilang pumunta. Hindi Iran ang gumawa ng tatlong pada na ito, ang US. Hindi Iran ang nag-blockade, nagsara ang dagat sa proseso ng pagwasa ng US sa Iran. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi kayang harangan ng Iran ang kipot, nawala ang mismong ulo ng bansa. Nangyari ito noong Pebrero 28, ang unang araw ng digmaan. Nagkakaroon ng morning meeting si Supreme Leader Khamenei ng Iran kasama ang kanyang mga staff sa Tehran. May information ng US at Israel na nahati sa tatlong location ang mga leader ng Iran. Natipon sina Khamenei at ang kanyang mga staff sa ibabaw ng lupa noong araw na iyon. May dumating na missile. Patay si Khamenei, patay si National Security Chief Larijani, patay ang Chief of Staff ng Military, patay ang Commander ng Army at ang Ground Forces Commander ng Revolutionary Guard. Sa loob ng isang araw tuluyang nawala ang matataas na pinuno ng Iran. Kung sa kumpanya parang sabay-sabay na nawala ang CEO, Vice President at ang buong Board of Directors. Ang tagapagmana ang anak ni Khamenei na si Mojtaba ay halos hindi nakaligtas sa airstrike noong Marso 4 at nominado bilang bagong Supreme Leader noong Marso 8 lamang. Sa loob ng 10 araw na iyon ang Iran ay parang katawang walang ulo. Ay dagdag pa dyan halos putulin ng US ang internet ng Iran sa pamamagitan ng cyber attack, bumagsak ito sa 1% ng normal na ontas, may higit 60 oras ng communication blackout. Kahit buhay ang pamunuan, wala silang paraan para make-abot ng utos. Sa katunayan, inutusan ng Pangulo ng Iran ng militar na itigil ang patake sa kalapit na bansa pero binaliwala ito ng Revolutionary Guard at patuloy na napaputo ng mga missile. Isang militar na hindi nakikinig sa Pangulo, ito ay patunay na tuluyan ang bumaksa ang chain of command. Isang bansang walang ulo at walang communication ang sistematikong haharang sa pinakamalaking danang tubig sa mundo, impossible iyon. Ngayon dito napapaso ang pinakakawili-wiling bahagi. Sa pagwasa ng West sa Iran, may isang bagay silang hindi ginalaw ang nga pasilidad ng langis. Noong Marso 13, binombang US Air Force ang Kharg Island, ang oil export hub ng Iran. 90% ng oil exports ng Iran ay dumadaan sa isang islang ito. Pero sinabi mismo ni Trump, winasa namin ang mapasilidad militar pero hindi namin ginalaw ang mapasilidad ng langis. Bakit hindi nila ito sinira? Hindi dahil mabait sila, kalkulado ito. Magbibigay ako ng halimbawa. Ang papasok sa bahay ng isang tao at pagwasa sa vault ay kalokohan dahil nandun ang pera. Ang matalinong tao ay hindi wawasakin ang vault kundi kukunin ang susi. Nananatili ang vault pero nagbago kung sino ang pwedeng magbukas nito. Ganito ang ginawa ng US ngayon. Hindi nila sinira ang gas station ng Iran kundi kinuha nila ang susi nito. Nariyan pa rin ang pasilidad ng langis per US na ang nakdedesisyon kung sino ang makakagamit nito. Kung sasabugin ang pasilidad ng langis, sisipa ng husto ang presyo ng langis sa buong mundo na ikakasira rin ng ekonomiya ng US. Nagbabala ang analis na maari itong umabot sa 200 kada bariles. Pero kung iwan nila ang buong pasilidad at kokontrolin ito, hawa nila ang baraha ng walang pinsala. Sa katunayan, biglang nabago ang ugali ng Iran. Ano ba ang sinabi nila nung una? Isang high-ranking officer ng Revolutionary Guard ang nabanta na susunugin nila ang lahat ng barkong dadaan sa Hormuz. Ni isang patak ng langis, walang lalabas, ganyan sila makmalaki. Pero simula nung kalaginaan ng Marso, ano ang sinimulan nilang gawin? Gumawa sila ng safe passage sa kipot at nakpadan lamang ng barkong na-inspect nila at niningil ng toll. Umabot ning hanggang 27 billion won kada barko. Ang bansang na-saving ni isang pata ay walang lalabas ngayon na niningil ng toll fee dahil biha ng US ang pasilidad ng langis nila. Alam nilang kung mamatigas pa sila baka tuluyan ng pasabugin ang maiyon. Umatras ang Iran. Tulad ng sinabi ni Trump noong Marso 23 na ipinagpaliban niya ng 5 arawang pag-atake sa mga power plants ng Iran. Ibig sabihin nito pwede nilang umatake kahit kailan. Ginagamit nila itong bargaining chip. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, makikita ang totoong nakatagong target ng digmaang ito. Hindi ang Iran, kundi ang China. Mahigit 80% ng langis na ibinebenta ng Iran ay binibili ng China.
Dahil sa mga parusa ng US, walang ibang bansa ang bumibili ng langis ng Iran, kaya ibinebenta itong Iran ng mura sa China. Para sa China, ito ang pinakamurang langis sa buong mundo. Pero nang sumiklab ang digmaan, biglang naputol ang supply na ito. Ang satu, 38 milyong barrels na binibili ng China araw-araw mula sa Iran ay biglang naglaho. Gagamitin ko ang salita ng New York Times, bilyon-bilyong dolyar ng China sa buong Persia ang nalagay sa panganib. Siyempre, hindi rin tanga ang China. Bumibili sila ng mas maraming langis sa Russia. Pero mahirap tuluyang palitan ng langis ng Russia ang langis ng Iran. Samantala ang US dahil sa Shale Revolution sila na ngayon ang pinakamalaking oil producer sa mundo, dati kailangan din ng US ang langis ng Middle East. Pero ngayon, hindi na nila kailangan. Sa katunayan, kapag tumaas ang presyo ng langis, mas kumikita ang shell companies ng US, kaya ito ang pinakabuot ng nangyayari ngayon. Isinara ng US ang pinto ng Hormuz at kinuha ang susi. Gamit ang susing, ito pwede na silang ma-decision kung sino ang bibigay ng langis at kung sino ang hindi. Pinutol nila ang pipeline na Iran na nabibigay ng murang langis sa China. Hindi ito digmaan gamit ang mabomba kundi isang laro ng chess gamit ang langis. Ano na ang mangyayari susunod sa short term, unti-unti itong lumuluwag. Noong Marso, 17 inihayag ng White House na unti-unti nang dumadaan ang mga oil tankers sa Kipo at magiging possible na ang naval escorts pagdating ng katapusan ng Marso. Nagpasya rin ang International Energy Agency IEA na maglabas ng pinakamalaking strategic reserve na 400 milyong barrels. Pero ayon sa Reuters, katumbas lang ito ngayon 20 araw na supply na na-block dahil sa pagsasara ng kipot. Nagsimula ng umusad pero malayo pa sa normal. Sa midterm pa itong bansa kabilang ang UK, France, Germany at Japan ang naglabas sa NEA joint statement na tutulong sila sa seguridad NEA kipot pero wala ni isa man ang nanggakong magpapadala NEA AMEA warships. Diretsong sinabi NEA punong ministro ng Japan na wala silang planong magpadala at umatras din ng Australia. Umabot pa sa puntong tinawag ni Trump na duwagang magakalyado ni NATO. Ang mahalaga dito ay ang sitwasyon ng South Korea na pag-usapan natin ng mas detalyado mamaya. Sa long-term, maring baguhin ng insidenteng ito ang global energy structure. Dahil na-realize ng lahat na masyadong mapanganib ang sistemang kung saan 20% ng langis ng mundo ay nakatali sa isang kipot ng isang bansa. Ang usapan tungkol sa pagpapalawak ng nuclear power, renewable energy at energy diversification ay sabay-sabay na sumabog sa buong mundo. Medjing patas tayo at tingnan din ang kabilang panig. Pwedeng magkaroon ng ganitong argumento kahit naubos na ang Navy ng Iran umatake pa rin sila gamit ang mga drones at missiles. Hindi ba't literal na blocker pa rin iyong tama iyong? Gaya ng sinabi ko kanina, talagang nangyayari ang pag-atake sa mga barko, may mga nasasaktang triple-NT at may mga oil tankers na nasusuno. Pero ang blockade at disruption ay makaibang konsepto. Ang blockade ay ang tuluyang paharang sa dagat. Ang pag-deploy ng warships, pagtatanim ng mina at pahuli sa lahat ng dumadaang barko. Tuluyan nang nawala sa Iran ang kakayahang ito. Ang ginagawa nila ngayon ay ang mapalipat ng drones paminsan-minsan para manakot. Hindi ito organisadong blockade kundi mas malapit sa sporadic na terorismo. At ang takot na ito ang napapataas ng insurance premiums at nananakot sa mga tripulante kaya walang barkong dumadaan. Ang pinakamahalagang pakakaiba ay ang disruption ay pwedeng malutas kung may sapat na pagtugon. Kung may naval escorts pag-alis ng mina at na-stabilize ang insurance pabalik ang bayahe ng barko. Sa katunayan, unti-unti nang dumadaan ang mabarko simula kalagitnaan ng Marso. Ang susi na ibinigay na US hindi na Iran ang nagdedesisyon sa sitwasyong ito. Panghuli, kailangan nating pag-usapan ang 18 bansa South Korea. Sa totoo lang ito ang pinakamahalaga. 65% langis ng South Korea ay nanggagaling sa Hormuz. Dahil sarado ang kipot ngayon, ito ang nangyayari, 26 na barko ng South Korea ang na-stranded sa Persian Gulf sa loob ng 3 linggo. Ayon sa ulat ng Weekly Chosun, lumolobo ang pagkalugi ng 10 bilyon won kada araw, 183 tripulante ang naiwang nakahiwalay. Isang kapitan na taga South Korea na kinapanayam ng BBC Korea ang nabahagi kung gaano katindi ang sitwasyon doon. Kahit na nakapagtabi na sila ng pagkain para sa isang buwan, hindi nila alam kung kailan sila makakaalis.
Tumpa ang ulat ng Channel A, natatakot sila na kung magpadala ng tropa baka maging target ang mga barko ng South Korea. Ito ang dilema. Noong Marso 14, direktang tinawag ni Trump sa Truth Social ang South Korea, China, Japan, France at UK para hilingin na magpadala sila ng warship sa Hormuz. Noong Marso 17, muli niyang binanggit at pinresya ang South Korea. Ayon sa NBC, tinawag pa niyang dua ang NATO. Naninindigan ang gobyerno ng South Korea na wala pang formal na kahilingan ang US. Pero noong Marso 21 kasama ang South Korea sa 13 bansang sumali sa joint statement na kumukondena sa Iran na umabot sa 20 bansa ang kabuuan, bagamat nakilaho sa pahayag maingat pa rin sila sa usaping ng suportang militar. Makahati rin ang opinyon sa lupa na bansa. Sa People Power Party may nagsasabing dapat agad magpadala ng tropa para makuha ang inisyatiba sa negosasyon habang naglalabas naman ng statement ang civil groups na huwag sumali sa isang digmaan ng pananakop. Sa totoo lang walang tamang sagot dito kung magpapadala ng tropa malalagay sa alanganin ang relasyon sa Iran at baka totong maging target ang mga na stranded na barko ng South Korea. Kung tatanggi naman makakalamat ang alyansa sa US at baka mahuli sa prioridad para sa ruta ng ES. Tulad ng Japan na noong una ay nagsabing walang plano pero kalaunan ay inilagay ang panggalan sa joint statement, kailangan din balansehin ng South Korea ang sitwasyon. Isang bagay ang tiyak, tapos na ang panahon ng free riding. Dati libreng pinoprotektahan ng US ang daanan ng langis. Pero ngayon ang US ay bansang na umapaw sa langis dahil sa shale revolution. Wala na silang dahilan para libreng protektahan ang daanan ng langis ng ibang bansa. Ang US ngayon ay hindi bansang nangangailangan ng langis kundi bansang nagdedetermina ng daloy nito. Sa ngayon makakaraos pa tayo dahil may 206 araw na supply mula sa strategic reserves. Napasya na rin ang gobyerno na maglabas ng 246 milyong barrels sa loob ng 3 buwan. Pero kahit matapos ang isyong ito pwede itong maulit, kailangang baguhin ang sistema kung saan 65% grang langis natin ay nanggagaling sa isang lugar. Ang pagbabalik ng diskusyon sa pagpapalawak ng nuclear power at ang plano ng gobyerno na kumuha ng langis sa labas ng Middle East ay parehong nakaangkla dito upang tapusin. Ito ang pangunahing mensahe ngayon, hindi ang Navy ang Iran ang humarang sa Strait of Hormuz. Ang takot sa digmaan mula sa pagwasa ng US sa Iran at ang makalkulasyon ng insurance market sa London ang nagsara sa dagat. At ang susi sa dagat na ito ay nasa kamay ng West. Naubos ang Navy ng Iran, mahigit 130 barko ang pinalubog. Pinutulan ng ulo ang lidrato nila sa lupklang isang araw. Ang oil facility sa Harg Island ay naging bihag ng US. Ang mga Apache helicopters ay parang conveyor belt na walang tigil sa loob ng 24 oras. Ang Iran na nagbantay ng blokade ay naniningil na lang ng tol ngayon. Gayon pa man nakakulong pa rin tayo sa frame na Iran ang humarang sa kipot. Ang totoong dapat nating makita ay ang pababago ng pamumuno sa enerhiya. Sa gitna ng pababagong ito, 26 na barko ng South Korea ang naipit pa rin sa dagat. 183 tripulante ang isolated. Hindi ito kwento lang ng ibang bansa, nagbabago ang may-ari ng enerhiya. Ito ba ay magiging oportunidad o posas para sa South Koreano sa tingin niyo? Mag-iwan ng komento tungkol sa inyong opinion. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification sa Panday Digang Ekonomiya. Babali ako na may mas malalim na pagsusuri.